kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes. Curry shoes, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section. De'Aaron Fox, bakit tumanggi sa contract extension? Halimaw ang nakitang center ng Lakers. Kendall Jenner hindi magiging proud sa ginawa ng mga exes. At Warriors, full force bukas laban sa Lakers. Ang star point guard ng Sacramento Kings na si De'Aaron Fox ay nagkaroon ng pagkakataong pumirma ng kontrata ngayong taon, ngunit balak niyang maghintay para sa mas malaking kita. Ayon kay Shams Charania ng ESPN, sinabi ng kinatawan ni Fox na si Rich Paul ng Clutch Sports na hindi muna pipirma si Fox ng 3 taon, $165 million maximum extension, dahil magiging kwalipikado siya para sa 4 na taon, $229 million maximum extension next summer. Kung makakasama siya sa All-NBA team ngayong season, magiging kwalipikado siya para sa 5 taon, $345 million supermax deal. May kontrata pa si Fox hanggang sa 2025-26 season. Nakatakda siyang kumita ng $34.8 million this season and $37.1 million next season. Ipinunto ni Charania na malinaw na ipinahayag ni Fox sa publiko at pribadong usapan na nais niyang maging mahalagang bahagi ng hinaharap ng Sacramento. Siya at ang iba pang mahahalagang manlalaro ay nagtrabaho ng malapitan kasama si Kings owner Vivek Ranadive at mga opisyal ng prangkisa sa mga pangunahing desisyon ngayong off-season, kabilang ang pagkuha kay veteranong shooting guard na si DeMar DeRozan. Mula si Fox sa isang kamanghamanghang 2023-24 season kung saan nagtala siya ng career highs na 26.6 points, 4.6 rebounds at nanguna sa liga na may 2 steals habang nag-aambag din ng 5.6 assists. Isa siya sa mga pinaka-clutch na manlalaro sa liga na pumangalawa sa kabuuang puntos na ginawa sa ika-4 na quarter kasunod ng bago niyang teammate na si DeRozan. Nagtala ang Kings ng 46-36 record noong nakaraang season ngunit hindi nakapasok sa playoffs matapos matalo sa pangalawang laro ng play-in tournament laban sa New Orleans Pelicans. Nakabawi ang Sacramento sa mga nakaraang season at naging paboritong kalahok sa playoffs. Malaking bahagi rito ay dahil sa pag-unlad ni Fox bilang isang maaasahang number 1 option. Matapos tanggihan ang kontratang extension ngayong taon, tiyak na magiging determinado si Fox na patunayan na tama ang kanyang desisyon na sumugal sa kanyang sarili at habulin ang mas malaking kontrata sa susunod na taon. Sa ibang balita naman, maaaring naghahanap ng mga bargain ng Los Angeles Lakers sa trade market. Iniulat ni Brett Siegel ng Clutch Points noong Lunes na ang Lakers ay nagpakita ng interes sa pag-trade para sa sentrong si Nick Richards ng Charlotte Hornets. Ayon kay Siegel, ang Lakers ay kabilang sa ilang mga koponan sa NBA na nagtanong tungkol sa 26 na taong si Richards. Dumating ang balitang ito matapos mag-ulat si Shams Charania ng ESPN noong nakaraang linggo na ang Lakers ay nagbabalak na mag-upgrade sa kanilang sentro. Si Richards, na may taas na 7 talampakan, ay nakilala bilang isang hindi gaanong napapansin na energy player. Nagtala siya ng 9.7 points at 8 rebounds per game nung nakaraang season para sa Hornets at may kakayahan siyang mag-block ng shot dahil sa kanyang 7'4" wingspan. Epektibo rin siya sa ilalim ng ring na nagtala ng napakataas na 69.1 field goal percentage last 2023-24. Si Richards ay may kontratang nagkakahalaga lamang ng $5 million this season and $5 million next season, kaya maaaring may pwedeng magawa ang Lakers. Dahil sa mga limitasyon ni Jackson Hayes bilang sentro at sa pagkaka-injure ni na Jared Vanderbilt at Christian Wood sa simula ng bagong season, malaki ang pangangailangan ng Lakers para sa posisyon na sentro. Bukod pa rito, maaaring makuha si Richards ng mas mababang halaga kumpara sa isa pang sentro na tinitignan din ng Lakers sa parehong division. Sa sumunod na balita naman, update tungkol sa preseason game ng Brooklyn Nets laban sa Washington Wizards nitong araw sa Barclays Center. Maraming mga mata ang nakatutok sa pagbabalik ni Ben Simmons na naging starter sa bawat isa sa unang 2 preseason game ng Nets. Sa unang kalahati ng laro, gumawa si Simmons ng isang magandang fake na nauwi sa malakas na tira sa ilalim ng ring. Bagamat magandang senyales na nagiging agresibo siya, marami sa mga fans ang hindi masyadong na-impress sa highlight na iyon. Natapos ni Simmons ang nakaraang season na may mga average na 6.1 points, 7.9 rebounds at 5.7 assists per game, while 58.1% shooting from the field sa loob ng 15 laro. Kung mananatili siyang malusog, walang duda na kaya niyang maging isang mahusay na manlalaro ngayong taon.
Si Simmons ay papasok na sa kanyang ika-9 na season sa NBA. 7 season rito ay naglaro siya. Sa laban na ito, tiyak na hindi magiging proud itong si Kendall Jenner sa kanyang mga exes. Nanginig ang tuhod ni Simmons, samantalang nag-airball naman itong si Kyle Kuzma. Now pushing. Kuzma with the fake out. Ang unang laro ng Nets para sa 2024-25 season ay gaganapin sa Oktubre 23, kung saan bibisita sila kay Trae Young at sa Atlanta Hawks sa State Farm Arena sa Georgia. At sa laro na ito, pansin rin ang nakakatawang play ni Poole. Sa ibang balita naman, narito ang buod ng update mula kay Coach Steve Kerr ngayon araw tungkol sa sitwasyon ng Golden State Warriors sa preseason, Podziemski's injury. Ang second-year guard na si Brandon Podziemski na nangunguna sa Warriors sa minutong ginugol sa preseason ay nagtamo ng bali sa ilong noong linggo at hindi makakalaro sa Martes laban sa Los Angeles Lakers sa Las Vegas. Nangyari ang injury sa ikatlong quarter ng panalo ng Golden State sa Detroit Pistons 111-93 at Chase Center. Tinamaan si Podziemski ng siko mula sa kakamping si Trayce Jackson Davis dahilan upang lisanin niya ang laro at hindi na bumalik. Siya ngayon ay pinapasuot ng mask. Ayon kay Kerr, siya ang nanguna sa liga sa mga na-drawing na charges noong nakaraang taon sa isang dahilan. Literal niyang inilalagay ang ilong niya doon. Isa siyang pisikal na matibay na manlalaro. Sinabi niya na hindi siya nag-aalala. Yung mask, kailangang mag-adjust doon. Pero hindi siya takot. Maglalaro siya agad kapag pinayagan na siya ng medical staff. Sumunod, ang pagbabalik ni Wiggins. Inaasahan na makakalaro na ang veteranong si Andrew Wiggins sa kanyang unang preseason game ngayong Martes at malamang na siya ay magsisimula. Sinabi ni Kerr na kailangan niyang humabol sa mga ginagawa namin. Mas konektado na ang iba sa mga pinatutupad namin. Isang linggo siyang nawala, kahit pa nanonood siya, iba pa rin kapag nararamdaman mo na sa aktwal na laro. Sa kanyang unang preseason game ngayong Miyerkules. Si Wiggins, ang natatanging rotation player ng Warriors na hindi pa naglalaro, ay limitado sa 15 hanggang 20 minuto ng laro. Siya ay nakaranas ng respiratory illness sa unang linggo ng training camp sa Hawaii. Ngunit nagsimula na siyang mag-ensayo ng nakahiwalay noong nakaraang linggo at naglaro ng scrimmage noong Lunes. Buo na rin ang pag-iensayo niya nitong araw. Ang pagbabalik ni Curry at Green laban sa Lakers. Inaasahang makakabalik sa starting lineup laban sa Lakers sina Stephen Curry at Draymond Green na parehong hindi naglaro nitong Lunes. Si Curry ay nagtamo ng bali sa kanang hintuturo noong Sabado laban sa Sacramento Kings. Iniwan niya ang laro sa ikalawang quarter at hindi na bumalik. Pinahinga siya noong Lunes bilang pag-iingat ayon kay Kerr at talagang nakaschedule na rin siya na hindi makalaro sa isa sa mga preseason game bilang isang accomplished veteran. Samantala, ang pagkawala ni Green noong linggo ay hindi dahil sa anumang sakit o pinsala. Tulad ni Curry, binigyan din siya ng pahinga bilang paggalang sa kanyang status bilang isang veteranong manlalaro. Kaya ibig sabihin nito, full force ang Warriors bukas laban sa Lakers. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.